Uy! Story time! Ito ang kwento ni Pedro. Isang araw nakaranas siya ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Matubig ang kanyang inilabas at nakailang pabalik-balik siya sa banyo. Matapos ang ilang oras ng paruot pa rito sa palikuran, bigla na lamang niyang hindi maiangat ang kanyang binti. Nagpunta sa ospital si Pedro sa tulong ng kanyang kaibigang si Juan. Nagpalaboratorio siya at doon nakita na bumagsak ang potassium levels ni Pedro. Ano nga ba nangyari dito? Halika kayo, pag-usapan natin ito. Isa sa mahalagang micronutrients ang potassium. Tumutulong ito sa pagpapanatiling malusog ng ating mga muscles at para makagalaw tayo ng maayos, pati na rin sa ating nerve signaling. Dahil ang puso natin ay isang malaking muscle, kinakailangan ng sapat na levels ng potassium sa katawan. Tulad ng nangyari sa ating kwento, ang hypokalemia ay maaaring mangyari kapag ang isang tao ay nagsusuka, nagtatae, o pwede ring masyadong nag-iinom ng alcohol, na mamawis, mataas ang levels ng ketone bodies, nagtitake ng diuretics, ng laxatives, at kung bagsak ang magnesium level sa dugo. Classic example ng mababang antas ng potassium sa katawan ang biglaang hindi maigalaw ang mga binti na may kasamang pangmamanhid. Pwede ring makaranas ang pasyente ng constipation, muscle cramps, muscle twitching at pagkapagod. Kung bagsak na bagsak ang potassium levels, pwede ring magkaroon ng problema sa puso, kaya pinakamainam na maagapan ito sa lalong madaling panahon. Walang ibang pamamaraan para malaman kung bagsak nga ba ang potassium levels kung hindi ang magpatingin ng blood levels nito. Sa blood test, malalaman natin kung gaano nga ba kababa o kung paano ito ititreat. Masasabing mild hypokalemia lamang kung ang level nito ay around 3.0 to 3.4 millimoles per liter. Moderate naman ito kung 2.5 to 3 millimoles per liter at severe hypokalemia naman kung mas mababa pa sa 2.5 millimoles per liter. Sa pamamagitan din ng history at physical examination, malalaman naman ng inyong mga doktor kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng inyong potassium. Malamang sa malamang ay bibigyan din kayo ng potassium supplements, pwede by mouth o pwede rin ibigay through IV or intravenous o yung pinapadaan sa swero. Kung ang dahilan ng pagbagsak ng inyong potassium ay medications, maaaring bigyan kayo ng panibagong gamot. Kaya naman mahalaga ang pagpo-follow up sa inyong mga primary care doctors para malaman kung nagkakaroon nga ba kayo ng side effects sa inyong mga iniinom ng mga gamot. Kasi po, personalized ang panggagamot sa inyo ng inyong mga doktor sa inyong mga sakit. Kaya hindi porke wala tayong nararamdaman ay hindi na po tayo magpo-follow up. Huwag din po magsa-self-medicate na porke nakita rito sa video log natin na ito na ang panghihina ng lower extremity ay maaaring dulot ng hypokalemia, lalaklakan na ninyo ng potassium supplements na nakikita ninyo. Hindi po yun ganoon. Meron din iba pang mga dahilan tulad ng problema sa spinal cord, ng trauma at iba pa. Kaya magpatingin kung kinakailangan. At sabi nga po natin, hindi lahat ng potassium supplements po pwede nyo inumin dahil po pwede din kayong magkaroon ng problema. At ayun, sana po ay mayroon kayo natutunan. Kung mayroon man, makikishare na rin sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At paano? Hanggang dito na lamang muna. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay maging healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat. Ay, siya nga pala. Doon sa mga nagtatanong kung bakit mapula ang aking kaliwang mata, ito ay dahil sa subconjunctival hemorrhage. Meron akong video niyan dito. Panoorin po ninyo.